Alam mo ba na may mga negosyong pwede mong simulan sa halagang 1,000 pesos lang? Sa unang tingin, parang maliit na halaga lang ito. Pero kapag ginamit sa tamang paraan, maaari itong maging simula ng isang negosyong pagkakakitaan. Ang problema kasi, maraming tao ang naghihintay ng tamang panahon o mas malaking budget bago kumilos. Kaya lumilipas ang mga buwan at minsan pati mga taon pero hindi pa rin nakakapagsimula. Samantalang may ilan na nagsisimula sa kung ano lang ang meron sila. At doon unti-unting nabubuo ang kanilang negosyo. Kaya kung may 1,000 pesos ka ngayon at gusto mong subukan ang pagnenegosyo, baka makatulong sa iyo ang mga business ideas and tips na babanggitin ko. At ang number 6 ay isa sa pinakamalakas kumita, pero madali lang gawin. At narito ang 7 negosyong pwedeng simulan sa 1,000 pesos lang. Ang number 1 ay Banana Cube Business. Kung may 1,000 pesos ka lang na puhunan at gusto mong magsimula ng simpleng negosyo, isa sa mga magandang subukan ang Banana Cube Business. Dahil ito ay isa sa mga paboritong merienda ng maraming Pilipino. Makikita mo ito sa labas ng paaralan, palengke, terminal at iba pang mataong lugar. Marami ang bumibili nito dahil nakakabusog at suwak sa budget. Maliit lang na puhunan ang kailangan para simulan ito. Sa halagang 1,000 pesos lang, maaari ka nang bumili ng saging na saba, asukal, mantika at barbecue sticks. Isa pang dahilan kung bakit magandang negosyo ito ay mabilis ang ikot ng pera. Kapag nasa tamang pwesto ka, posible mong maibenta ang karamihan ng iyong paninda sa loob lamang ng ilang oras. Pwede mo rin itong ilako sa mga kapitbahay para siguradong ubos ang paninda mo. Ang kikitain mo ngayon ay maaari mo agad gamitin bilang puhunan para sa susunod na araw. Madali lang itong matutunan. Hindi mo kailangan ng espesyal na kasanayan o mahabang karanasan sa negosyo. Sa tamang pagluluto at tamang timpla ng asukal, maaari ka nang makagawa ng banana Q na babalik-balikan ng mga customer. Pwede mo ring isabay ang pagtitinda ng turon, kamote Q o maruya para mas maraming pagpipilian ang mga bumibili. Kaya kung naghahanap ka ng negosyong simple, madaling simulan at pasok sa 1,000 pesos na puhunan, ang Banana Cube Business ay isa sa mga practical na pagpipilian. Ang number 2 ay Siomai Business. Ang Siomai Business ay magandang negosyo para sa mga naghahanap ng murang panimula at madaling ibenta sa kanilang komunidad. Maganda itong pangmeryenda, kaya marami ang bumibili kapag hapon na o kapag may gustong mabilis na makain nang hindi gumagastos ng malaki. Isa sa mga dahilan kung bakit malakas ito ay dahil pamilyar na pamilyar ang mga Pilipino sa siomai. Kahit sa mga simpleng barangay at residential area, may mga taong naghahanap nito bilang merienda o dagdag ulam. Hindi mo kailangan magpakilala ng bagong produkto dahil alam na agad ng mga customer kung ano ang binibenta mo. Maaari mo itong simulan sa halagang 1,000 pesos lamang. Sa puhunan na ito, pwede ka nang bumili ng frozen siomai, toyo, kalamansi, chili garlic, at mga simpleng lalagyan. Hindi mo rin kailangan ng malaking pwesto. Marami ang nagsisimula sa harap lang ng bahay at ang mga unang customers nila ay ang mga kapitbahay, mga batang galing sa eskwela at mga empleyadong pauwi na mula sa trabaho. Habang dumarami ang mga bumibili, maaari ka ring magdagdag ng siomai rice, extra chili garlic o malamig na inumin para mas lumaki ang kita. Kaya kung may 1,000 pesos ka lang na puhunan at gusto mong magsimula ng simpleng negosyong pangmeryenda, ang Siomai Business ay isa sa mga magagandang pagpipilian dahil madaling simulan, madaling ibenta, at may mga customer na makikita mo mismo sa inyong komunidad araw-araw. At bago ang number 3, kung bago ka lang dito, baka pwedeng pakilike nitong video at pakipindot na din ang subscribe button. Malaking tulong na ito sa ating channel para lagi ka ring updated sa mga susi sa pagyaman videos. Ang number 3 naman ay street food business. Napansin mo ba na kapag may fishballan sa isang kanto, madalas may mga taong nakapalibot dito. Kanya-kanyang tusok ng fishball, kikiam, siomai o hotdog habang naghihintay ng susunod na maluluto. Kahit simpleng merienda lang ito, marami pa ring bumibili araw-araw. Kaya naman ang street food business ay isa sa mga patok na negosyong pwedeng simulan kahit 1,000 pesos lang ang puhunan. Sa halagang ito, maaari ka nang bumili ng panimulang stocks ng fishball, kikiam, hotdog, mantika at mga sangkap para sa sausawan. Ang maganda sa negosyong ito ay hindi ka umaasa sa iisang produkto. May mga customer na fishball ang paborito, habang ang iba naman ay mas gusto ang kikiam, squid ball o hotdog.
Dahil maraming pagpipilian, mas malaki ang posibilidad na may benta ka sa halos bawat customer na lalapit sa iyong pwesto. Hindi mo rin kailangan ng malaking tindahan para magsimula. Sa katunayan, marami ang nagsisimula gamit lang ang bisikleta na nilagyan ng simpleng lutuan at lalagyan ng paninda. Ang iba naman ay nagbebenta sa harap lang ng bahay o umiikot sa kanilang barangay. Habang dumarami ang mga bumibili, unti-unti rin silang nakakabuo ng mga suking customer. At hanggat may mga taong naghahanap ng mabilis at abot-kayang merienda, mananatiling may pagkakataon para sa ganitong uri ng negosyo. Ang number 4 ay lumpiang gulay business. Sa maraming karinderya at tindahan ng merienda, isa sa mga pagkaing madalas maubos agad ay ang lumpiang gulay dahil hindi ito kamahalan at masarap kainin at madalas hinahanap ng mga tao kapag gusto nila ng dagdag ulam o merienda. Kaya naman magandang negosyo ito para sa mga gustong magsimula sa maliit na puhunan. Sa kapital na 1,000 pesos, maaari ka nang bumili ng mga pangunahing sangkap tulad ng lumpia wrapper, tauge, repolyo, carrots, sibuyas, pampalasa at mantika. At kung meron ka ng kawali na pwedeng lutuan sa bahay, pwede ka nang makagawa ng lumpiang gulay. Maganda ang negosyong ito dahil simple lang ang proseso ng paggawa. Maaari kang maghanda ng maraming piraso sa umaga at iluto na lamang habang may bumibili. Dahil mura ang presyo kada piraso, madalas ay hindi nagdadalawang isip ang mga tao na bumili nito, lalo na kung bagong luto at malutong. Pwede mo rin itong ibenta sa harap mismo ng bahay nyo, malapit sa paaralan, palengke o kahit sa lugar na maraming dumadaan. Hindi mo kailangan ng malaking pwesto para makapagsimula. Ang mahalaga ay malinis ang pagkakagawa, masarap ang timpla at maayos ang paghahain. Kapag nagustuhan ng mga tao ang iyong lumpiang gulay, malaki ang posibilidad na bumalik sila at bumili ulit. Kaya kung may 1,000 pesos ka lang na puhunan at gusto mong magsimula ng simpleng food business, ang lumpiang gulay business ay isa sa mga praktikal na negosyong maaari mong subukan. Ang number 5 ay kutsinta business. Alam mo ba na isa sa mga pinakasimpleng kakaning pwedeng gawing negosyo ay ang kutsinta? Kahit hanggang ngayon, marami pa ring bumibili nito bilang pang-agahan, pang-merienda o panghimagas pagkatapos kumain. Magandang negosyo ito para sa 1,000 pesos na puhunan dahil hindi naman mahal ang mga pangunahing sangkap. Kadalasan, kailangan mo lang ng harina, brown sugar, lye water, at niyog para sa toppings. Sa maliit na kapital, makakagawa ka na ng maraming piraso na maaari mong ibenta. Isa rin sa mga maganda sa kutsinta ay madali itong ihanda. Kapag nagawa mo na ang timpla, ilalagay mo na lang sa mga hulmahan at papasingawin. Habang niluluto ang isang batch, maaari ka nang maghanda ng mga susunod. Hindi rin ito kailangan bantayan ng todo kumpara sa ibang pagkain na kailangan prituhin isa-isa. Marami ang bumibili ng kutsinta ng maramihan para iuwi sa pamilya o ipares sa ibang kakanin. Pwede mo itong ibenta ng patingi-tingi o gumawa ng bilao at assorted kakanin orders kapag dumami na ang mga customers. Kaya kung may 1,000 pesos ka lang na puhunan, ang kutsinta business ay magandang pagpipilian dahil mababa ang kapital, madaling gawin, at paboritong kainin ng maraming Pilipino. Ang number 6 natin ay ice candy business. Maraming tao ang nag-aakalang simpleng negosyo lang ito. Madalas hindi napapansin, pero madami ang kumikita ng malaki sa ice candy business. Kung may ref kayo sa bahay, pwede mo na iyang pagkakitaan. Sa halip na gamitin lang ang freezer para magpalamig ng tubig o mag-imbak ng pagkain, pwede mo itong gawing paraan para kumita kahit maliit lang ang puhunan. Magandang negosyo ito para sa 1,000 pesos na kapital dahil hindi naman mahal ang pangunahing sangkap. Maaari kang bumili ng asukal, gatas, flavoring, at plastic para sa ice candy. Sa maliit na puhunan, makakagawa ka na ng maraming piraso na pwede mong ibenta sa inyong lugar. Isa sa mga dahilan kung bakit patok ang ice candy ay dahil paborito ito ng mga bata at mga isip bata. Kahit matatanda gusto ito lalo na kapag mainit ang panahon. Mura lang ito kumpara sa ibang malamig na pagkain o inumin kaya madaling bilhin ng mga tao. At dahil nga mura, mabilis itong maubos kapag tama ang lasa at tama ang tamis. Hindi mo rin kailangan ng malaking tindahan para makapagsimula. Marami ang nagbibenta nito mula mismo sa kanilang bahay. Pwede kang maglagay ng karatula sa harap ng bahay o ipaalam sa mga kapitbahay na mayroon kang panindang ice candy. Kapag dumami na ang bumibili, maaari kang magdagdag ng iba't ibang flavor para mas maraming pagpipilian ang mga customer.
Kaya kung may ref na kayo sa bahay at may 1,000 pesos kang puhunan, ang ice candy business ay isa sa pinakamadaling negosyong maaari mong simulan. Ang number 7 ay palamig business. Sa init ng panahon sa Pilipinas, mapapansin mo na kahit saan may mga taong naghahanap ng malamig na inumin para pampawi ng uhaw. Kaya naman ang palamig business ay isa sa mga negosyong pwedeng simulan kahit nasa 1,000 pesos lang ang kapital. Ang maganda sa negosyong ito, araw-araw may potensyal kang magkaroon ng customer. Mga galing sa trabaho, paaralan, pamamalengke o simpleng naglalakad sa labas. Kaya kahit simpleng setup lang sa harap ng bahay, pwede ka nang magsimula. Mabilis din ang bentahan sa negosyong ito. Kapag nauhaw ang tao at nakakita ng malamig na inumin, madalas bumibili agad sila nang hindi masyadong nagdadalawang isip. Dahil dito, mabilis ding umiikot ang puhunan at maaari kang magkaroon ng paulit-ulit na benta sa loob ng isang araw. At kapag lumaki na ang benta, pwede ka pang magdagdag ng iba't ibang flavor at mas maraming pagpipilian. Kaya kung naghahanap ka ng negosyong mababa ang puhunan at madaling simulan, isa sa mga magandang subukan ang palamig business. At yan ang mga negosyong pwedeng simulan sa 1,000 pesos lang. Hindi man kalakihan ang puhunan, pero pwede itong maging unang hakbang para magkaroon ng dagdag kita o masimulan ang sarili mong negosyo. Ang mahalaga ay nagsimula ka sa kaya mong ilabas na kapital at unti-unting palaguin habang tumatagal. At alam kong madami sa inyong manonood ang may magagandang business ideas. Kung may naiisip ka pang ibang negosyong pwedeng simulan sa 1,000 pesos lang, i-comment mo sa ibaba at baka makatulong ito sa iba pa nating viewers. At kung nagustuhan mo itong video ay huwag mo namang kalimutang pindutin ang subscribe button para kapag nag-a-upload ako ay mapapanood mo kaagad. At hanggang dito na lamang muna naway nasa mabuti kayong kalagayan. Laging tatandaan, ang utak nyo mismo ang susi sa pagyaman. Goodbye.